Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Well, remind ko lang po at lagi ko naman pong pinapaliwanag sa mga mommies, sa mga titas, sa mga senior na kumbaga aldab pa rin po malakas. Di po ba? Ngayon, alam naman po natin, nagbakasyon si Mengay at syempre sa Canada naman po talaga ang punta niyan. Kasama nga po si Baby Teo. Bagamat sasabihin nila na hindi totoo, puro pangarap lang daw tayo, wala naman pong problema. Hindi po ba? At least masaya po tayo. At least totoo po yung mga sinasabi ko, totoo po yung mga pinapaliwanag natin. Bagamat marami pa rin nagre-react, marami nagsasabi na tapos na yung boxing, kumbaga si Mengay, ganto ganyan. At yung mga issue po kay Poleng, kay Bossing, kay Mengay, hindi po wala pong kinalaman ng Aldab Nation dyan. Hindi po ba? Po pwedeng ginagamit lang po nila Poleng, si Main, si Bossing, para umingay. Kasi hindi na nga po talaga maingay sa social media. Baka taktika lang po yan para umangat ang Eat Bulaga, hindi po ba? Taktika lang po yan para masabi na kumbaga yung mga issue talagang hindi mo alam mga kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo, maaring ginagawa na yan kasi laos na. Hindi po ba? Wala na po yung kasikatan. Tapos gumagawa po ng pelikula si Bossing. Kung hindi nga po ito sasamahan ni Alden Richards, medyo mabibigatan na, di po ba? Hindi ko naman sinasabing hindi magkiklik ang pelikula ni Bossing sa Metro Manila Film Festival, pero kakaiba na po ngayon hindi katulad ng dati. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, karamihan po ng mga sumusubaybay kay Bossing, mga fans ni Bossing, mga senior na. Di po ba? Yung mga kabataan ngayon, Alden Richards, May Mendoza, Catherine, kumbaga Barbie Fortesa, hindi po ba? Ito yung mga generation ng pagkakaiba ng mga millennial, hindi po ba? Kaya sabi ko nga po sa inyo, po pwedeng taktika po ito na sinasabi nilang may issue sila Mengay, may issue si Poleng, si Bossing, hindi po ba? Para lang may mapag-usapan, para lang yung mga issue kumalat. Pero yung issue po ng third party, kila Mengay at kay Congressman, hindi ko alam mga kaaldab, mas matindi po kasi yan Kumbaga yan talaga yung pumuputok at pinag-uusapan po sa mga website, sa Instagram, sa Twitter. Di po ba? Secondary lang po yung issue kay Bossing, kay Main. Di po ba? At hindi naman po papatulan ni Main yan. Di po ba? Wala pong issue na si Mengay magkakaroon ng issue kay Bossing. Di po ba? Na sinasabi po nila na kumbaga alam natin si Bossing mahilig talaga sa chicks yan. Di po ba? Hindi naman dingit sa inyong kaalaman na lahat karamihan ng mga host ng Eat Bulaga na-link po kay Bossing Big Soto. Di po ba? Halos karamihan po dyan lahat ng naging host. Di po ba may issue dyan kay Julia Calarete? O baka sabihin nyo na naman, fake news ako. Sa mga legit Dabercads, alam po nila yung buong istorya. Alam po nila yung buong kwento na si Bossing talagang maraming issue. Kaya nga po hindi na bago kapag may nalilink po sa kanya. Hindi na bago yung mga bagay-bagay po na mapapaisip naman po talaga kayo. Kung sino nga po ba talaga yung magsasabi ng totoo o magsasabi ng fake news. Sa ngayon, mga kaaldab, masaya po ako kasi nasa atin po talaga yung tagumpay. Nasa atin po yung kumbaga yung kalamangan, di po ba? Na katulad niyan, tagumpay na naman po si Mr. Destiny sa update na magbabakasyon si Main. Pinipilit po nila hindi
pinipilit nila na wala, okay lang, di po ba? Kasi pwede naman pong mag-tape si Mengay eh. Pwedeng Monday to Wednesday, nakasettle na yan, di po ba? Kasi tape naman po talaga sila eh, Monday to Wednesday. Tapos ilang araw, mawawala si Mengay. Sasabihin nila, andyan si Mengay, eh tape lang naman po yun eh. Di po ba? At sinabi niya naman po talaga na magbabakasyon siya. Ang problema lang po, yung mga bitter. Tapos eto na nga po, sasabihin nila na, kumbaga, ganito ganyan, na dalawa sila ni Congressman Arjo magse-celebrate, di po ba? Sapul natin yung mga bagay-bagay na ganyan. Updated po tayo sa mga inilalabas nila. Yan ang kagandahan nyo po sa channel ni Mr. Destiny. Kaya nga po yung issue na pinalalaki po nila, pwedeng taktika rin po yan para makakuha ng simpatya dahil kumbaga sinasabi nga pong laos na, kailangan mag-ingay, kailangan pag-usapan. Tapos yung kay Catherine at kay Alden, ito po hanggang ngayon mga ka-Aldab, hindi pa rin po sila makapag-move on. Lagi po tayong binabatikos, lagi daw tayong kumbaga pinag-uusapan, sinasabing hindi daw po natin matanggap na si Catherine at si Alden Richards ay may relasyon. Si Alden Richards na po nagsabi. Si Alden Richards na po ang magpapatunay na magpapapress con siya. Kaya nga tama po yung sinasabi ng ilang mga mamis na kumakampi po sa akin. Hindi ko naman to binayaran. Never ko po itong binigyan ng kumbaga ako nga po yung nangangailangan eh. Hindi, tapos ako pa po yung magbibigay. Hindi po ba? Kaya natatawa lang po ako at hindi ko po kamag-anak yan. At hindi po ako marunong gumawa o hindi po ako gumagawa ng dummy account. Para lang sa akin, di po ba? Kung gugustuhin ko, di dapat nang umpisa pa. Di po ba? Halos magagandang komento na yung mga nababasa ninyo at pagbuburahin ko na po yung mga pangit. Pero nire-respeto ko po at ginagalang yung mga nagko-komento po kasi karapatan po nila yan eh. Pag ako nga po, di po ba? Pag nagko-comment ako sa isang article na sinusulat, siyempre sasama loob ko pag binura yon. Bakit nyo binura? Affected kayo? Siguro nga totoo. Yan yung una kong sinasabi kapag nabura yung comment ko. Sige, totoo nga ba? Ganto ganyan, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka-Aldab, yung mga bagay-bagay po na personal, hayaan nyo na lang po kasi hindi naman po tayo basta-basta nagpapatinag, hindi naman po tayo basta-basta nagpapa-apekto, lalo na po ngayon. Ramdam po natin yung presensya ng Aldab. Yung tipong, kumbaga kahit saan tayo magpunta, taas na una po tayo. Di po ba? Na yung tama po yung pinaglalaban namin. Sabi nga ni Alden Richards tama yung pagmamahal mo sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Di po ba? At yung pinaglalaban mo. Di po ba? Kaya nga po, andito kami at nakikipaglaban, kumbaga talas-tasan kami sa mga taong kumbaga nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan. Hindi ako nagpapa-apekto po, real talk to, basta masaya po ako, okay na po yon. Hindi po ako basta-basta nagsasabi na hindi, ganito ganyan, Mr. Destiny, fake news ka, lahat ng sinasabi mo hindi totoo. Sila lang yung guilty. Sila lang po yung inis na inis. Di po ba? Gaya nga po ng issue kay Bossing. Di po ba? Kay Mengay. Sino nga po ba yung nanggagamit? Sa palagay nyo, sino nga po ba yung makikinabang? Siyempre kapag ka nag-trending yung isa, pag-uusapan na siya. Pag nag-viral, babangon na naman yung pangalan niya. Isipin nyo, bagsak na bagsak ang Eat Bulaga ngayon. Yung ratings niya bumagsak. Although hindi siya, kumbaga, sumasabay na ngayon yung Showtime. Hindi po katulad ng dati na ang laki ng agwat. Ngayon, humahabol po. Although trending pa rin po. Number 1 pa rin po ang Eat Bulaga. Hindi ko sinasabing bumagsak sila na, kumbaga, nag-top yung Showtime. Hindi po. Number 1 kaya lang, napakababa po ng ratings. Madaling abutan. Kumbaga, konting kembot lang o konting tumbling lang ng Showtime. Sila na po yung magte-trending. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga ka-Aldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo
dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.